Mga idol, saan nga po ba nanggaling ang dalawang misteryosong bata na tinatawag nilang The Green Children of Woolpit? At bakit nga ba kulay berde ang balat ng mga ito? Tara po at alamin po natin, babala lang mga idol. Kung kayo po ay dilikas na mapaniwalain at kung ayaw nyo po nakakarinig ng ganitong klaseng kwento, skip nyo na lang po ang videong ito, okay? Alam naman po nating lahat mga idol na dito po sa ating mundong ginagalawan, napakarami po talagang mga misteryong hindi pa nare-resolba. Tama po ba? At isa lang nga po dito ang kwento ng The Children of Woolpit. Noong 12th century, meron pong dalawang bata ang natagpuan sa Woolpit, England. Isa pong napakamapayapang lugar o bukid na parang probinsya ang Woolpit, England. Isang araw, habang naglalakad ang mga tao para tingnan po ang kanilang mga pananim dito, meron po silang napansin sa isang balon na kung saan yung balon na yon ay nagsasagisag na panghuli ng mga wolf. Ang napakalalim na hukay nito o mukhang balon ay nagsisilbing pang-trap ng mga lobo o mga wolf. At dito na rin po hango ang pangalan na Woolpit, England, dahil sa napakarami talagang pang-trap ng mga lobo sa lugar na ito. Isang araw, biglang nagulantang at nagulat ang mga residente ng Woolpit. At sa halip na lobo po ang makikita nila sa malalim na hukay, meron po silang biglang nakitang dalawang bata. Opo, dalawa pong misteryong bata ang nasa ilalim ng hukay at meron po ito at nagtataglay po sila na merong berdeng balat. Tama po kayo na narinig, berdeng balat na parang kay Shrek. Yan, ganyan po ang kulay. At talaga pong nagulat at namangha ang mga residente ng Woolpit kung bakit meron dalawang misteryong bata sa ilalim ng hukay. Kinakausap po nila yung dalawang bata, kaya lang hindi po sumasagot at tumutugon ang dalawang bata. Mistulang hindi po nila maintindihan ang kanilang lengguwahe. At kitang-kita sa mukha ng mga bata na sila ay natatakot at hindi nila alam kung saan sila pupunta at ano yung kanilang mga gagawin. At narinig ng mga residente kung paano mag-usap ang dalawang bata na animoy ang mga lengguwaheng ginagamit nila ay hindi nila alam kung saan nanggaling. At tila ngayon lang po nila narinig ang ganong klaseng mga lengguwahe. At dahil nga po hindi po marunong mag-English ang dalawang bata, hirap po talaga sila makipag-communicate. Hanggang sa ang mga residente ng Woolpit nagdesisyon na pong isama sa bahay ang dalawang bata. Dito po nila pinipilit makipag-usap kaya lang wala pa rin po sila nakukuhang mga sagot. At tila hinahayinan po nila ng mga pagkain ang dalawang batang ito kaya lang ayaw nilang kumain. Dahil nga daw po na hindi po sila sanay o nga ngayon lang po sila nakakita ng ganitong mga pagkain. At tila mga idol, yung parang first time lang po talaga nila nakakita ng ganong mga inihayin sa kanilang mga pagkain. Parang hindi sila pamilyar. Kaya ayaw nilang kumain. Miski ako, halimbawa ako, pumunta ako sa ibang lugar o ibang planeta, parang mapapaisip ka kung ano yung inihayin sa'yo. Siyempre, hindi ka agad kakain kasi baka nga, sabihin natin, baka may lason, diga? Ganun lang po siguro nararamdaman ng dalawang misteryosong bata. At hanggang sa isa sa mga residente ng Woolpit naghayin ng beans. Yan. At pagkakita po nila ng beans, dito na po nagka-interes ang dalawang bata na kumain. Dahil nga daw po, kulay berde din po ang beans na ito, parang pasok sa kanilang criteria o standard yung pagkain na ito. Kaya nagustuhan po nila ang beans. Kaya lang, isang araw, bigla na lang nanghina ang batang lalaki at nagkasakit ito. At hindi po alam ang gagawin ng mga residente ng Woolpit. Ang ginawa nila sa batang lalaking ito, dinala po nila ito sa pagamutan. Kaya lang, bigo na po ang mga residente ng Woolpit dahil hindi nga po nakasurvive ang batang ito at tila binawian na ito ng buhay. So ang natira na lang po ay ang batang babae. Iyak na iyak ang batang babae dahil pumanaw niya ang kanyang kasamang batang lalaki. At hindi na nga nagtagal mga idol, tinuruan na po ng mga residente ng Woolpit ang batang babae kung paano magsalita ng English. At nung natuto na po magsalita ng Ingles ang batang babae, dito na po niya isiniwalat kung saan po sila nagmulang lugar.
At ang sabi ng batang babae, sila daw po ay nagmula sa the land of Saint Martin. At yung kasama daw po niyang batang lalaki ay kanya daw pong nakababatang kapatid. At sinabi rin po ng batang babae na nagulat din po sila pagdating po nila ng Woolpit, England. Dahil po mga idol, ang mga bahay daw po dito ay hindi katulad sa kanilang pinagmulan. Marami rin po talaga mga bagay na ikinumpara po nila sa kanilang pinagmulan na kakaiba daw po talaga. Kaya nung una, hindi po sila makakilos ng maayos dahil hindi po alam nila ang kanilang mga gagawin. At hindi nga sila pamilyar. Alam nyo ba mga idol, halos sa lahat ng mga explanation ng batang babae, maayahalin tulad din talaga ang kwento niya sa Agartha. Yan, dyan siguro sila nagmula. Dahil alam naman po natin lahat mga idol, ang Agartha ay isang mundo sa kabilang dimension. Isa po itong lugar na kung saan hindi daw po nasisikatan ng araw, na parang mga northern lights lang daw po ang may taglay ang kanilang lugar. So kakaiba rin po talaga. So ibig sabihin po mga idol, sa kabilang dimension po sila nakatira. At yun nga po mga idol, dahil nga po meron silang kakaibang lingwahe, nung una pa lang sa Woolpit, England, hindi na po ito maintindihan ng mga residente ng Woolpit. Dahil nga, galing sila sa ibang dimension o galing sila sa ibang planeta. Yun. At sinabi dito ng batang babae kung bakit daw po kulay berde ang kanilang balat. Dahil daw po sa lugar nila, puro berde rin po talaga ang makikita. So, lahat ng nakatira dito ay parang si The Grinch, ganyan ang kulay. Si Shrek, ganyan daw po kulay. Yun na po nakalakihan nila. So, lahi din po talaga nila ang may berdeng balat. Alam niyo ba mga idol, kaya sila napunta ng Woolpit? Hinahanap po kasi nila noong mga panahon na yun ang kanilang tatay. Kaya lang, meron po silang nakita at natagpuan na malaking kuweba. Pinasok nila ito hanggang sa meron po silang nakitang liwanag. Kaya lang, unti-unti po silang nabubulag at unti-unti na silang nanghihina hanggang sa mahimatay na po sila. At pagising nila, andun na po sila sa malaking hukay sa Woolpit, England. Ito pa nakakagulat mga idol, hanggang sa nagtagal, unti-unti na po nagiging kulay balat tao na ang batang babae. Na dati po, kulay green ang kanyang balat, ngayon unti-unti na po nagiging normal ito. Hanggang sa namuhay na po ng normal ang batang babae. Ang tanong mga idol, totoo kaya nag-exist ang story nito? Base sa mga story o sa history at meron pa pong gumawa ng book about dito sa The Children of Woolpit, totoo daw po nangyari ito sa totoong buhay. Pero para sa akin mga idol ha, posible nangyari ito nung mga unang panahon, 12th century, dahil marami nga mga mystery pa hindi na resolve pa. At naniniwala rin nga ako mga idol na meron pong planeta o lugar sa kabilang dimension. Hindi lang po tayong tao dito sa mundo. Yun, para sa akin mga idol. Pero, kung kayo po ang tatanungin ko mga idol, naniniwala po ba kayo na ang The Children of Woolpit ay nag-exist dito sa mundo natin? At example mga idol, kung kayo po ay pupunta sa kabilang dimension, kakain din po ba kayo ng mga pagkain ihahain sa inyo? At naniniwala rin po ba kayo mga idol na hanggang ngayon nag-e-exist po ang Agartha? Comment nyo nga po sa comment section at share nyo na po ang video ito sa mga friends nyo para malaman din po nila ang kwento about sa The Children of Woolpit, England.